Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. So for this video, ang gusto ko pong share sa inyo ay ang introduction ng mainit na topics sa ngayon. At ito ay tungkol po sa pagbabago ng visa application processing papunta po ng Japan. Starting last week po, naging trending ang news nito matapos na maglabas po ng official statement ang Japanese Embassy sa Pilipinas tungkol po sa gagawin nilang pagbabago. So this is a major changes po kung kayo ay may planong mag-apply ng visa papasok ng Japan, short term or long term po man. Watch this video para malaman nyo kung ano yung mga major changes na mangyayari po. Okay? So to start with, gusto ko po muna share sa inyo ang parang history ng transition ng visa application processing sa Japanese Embassy po sa Pilipinas. So una, which is ito din po ang inabutan o pinagdaanan ko bago ako nakapunta po ng Japan. So ang lahat ng application ay directly na ina-apply po noon ng mga applicants sa Japanese Embassy office. So that time, makikita mo talaga na maraming nakapila agad sa gate nila kahit na madaling araw pa lamang. Medyo walang control noon dahil ang security guard lang ang nagbabantay sa security ng mga embassy staff nila. So maraming nagwawala din doon noon, lalo na pag na-deny ang kanilang visa application at hindi matanggap ang reason sa di pag-approve po sa kanila. So dahil dito, because of this security reason po, binago po nila itong visa processing noong July 30, 2007. Yan po yung pagkakalam ko na date. So kung halimbawa mali itong nabigay ko, let me know po. So starting po noong July 30, 2007, ang visa application ay ginawa na lang nilang via accredited agency po. So this time, meron sila mga na-certified na mga agency na siyang legit lamang po na tumanggap ng mga visa application na mga aplikante po. So, at ang mga agency nito ang siyang magpapasa ng mga documents sa Japanese Embassy for evaluation po. So, medyo naging secure ang Japanese Embassy dahil nga po wala nang dating kaguluhan sa Japanese Embassy mismo sa facility nila. Ang pwede lang makapunta doon ay mga applicant na tinatawag nila for additional interview po. Pero starting year 2024, or last year po, biglang tumaas po ang volume ng mga kababayan natin na nag-a-apply po ng visa papasok po ng Japan. At dahil dito, hindi na po din nakaya ng Japanese Embassy ang sa kanilang present system po yung pag-process ng biglang taas ng volume ng mga aplikante. So dahil dito, napagdesisyonan nilang baguhin ulit ang visa application processing at i-outsource nila sa BFS Global ang lahat ng applications simula April 7, 2025. So starting this year po yan. So meaning mawawala na yung dating pagtanggap nila sa mga accredited agency at ang lahat ng mga application ay papasok na sa BFS Global. So yan po ang transition ng Japan visa application sa ngayon. So parang may pinagdaanan siyang tatlong step na ngayon. Nung una is yung direct application, then number 2 is via accredited agency, then yung pinakabago ngayon na mag-uumpisa nga po ngayong April 7 is via BFS Global po. Okay? So yan po yung parang pinaka short history niya. So, punta naman tayo sa mga important dates na dapat nyo pong tandaan. So, para sa pag-start ng bagong operation nilang ito, tandaan nyo po ang ilang mga importanteng dates nito for your awareness po. So, number 1 ay noong March 19, this year po yan. So, ito ang date kung saan nag-umpisa mag-accept ng appointment, pagtanggap ng appointment ang BFS Global doon sa kanilang official website para po sa mga gusto mag-apply ng Japan visa. So nag-start na po sila yan noong March 19 pa. Then noong March 24 po, dito naglabas po ng official or formal announcement po ang Japanese Embassy sa kanilang official website din po tungkol sa gagawin nga nilang pagbabago sa pag-apply ng visa. So sinabi nila dito na ang lahat ng visa processing ay ihihinto na po nila sa mga accredited agency at ito ay isi-ship na nila sa BFS Global po. Okay? Then April 6, 2025. So ito naman po ang date kung hanggang kailan na lamang pwede kayong magpasa ng visa application sa mga accredited agency. So this is the last day nga, ika nga. Dahil sa susunod na araw, which is sa April 7, ay hindi na po sila tatanggap
So paalala lamang po din po kung kayo ay nagpasa ng visa application ninyo sa mga accredited agency before April 7, doon nyo pa din po matatanggap yung resulta or doon nyo makukuha yung result ng visa application ninyo. Okay? Then the last date is April 7 naman po. So this is Monday at official na pag-accept at pag-process po ng visa application sa mga BFS Global Center office nila. So pwede po kayo pumunta doon personally, yung mga nakakuha na po ng early appointment ng mga aplikante po for their interview sa kanilang visa application po. So yan po yung mga important dates na related po sa mangyayaring pagbabagong ito. Okay? So, punta naman tayo sa pinaka-short introduction about this BFS po. So, ito po ang kailang official website, no? Kung halimbawa punta yung website nila, ito yung screen na to, yung screenshot na to, ang una nyo pong makikita. So, ito po yung legit na URL address nila. So, inilagay ko na rin po ang URL address na ito sa baba, sa description ng video nito. So, click nyo na lamang po at yun na, makikita nyo na po yung official website nila. So, mag-ingat po kayo sa mga fake website na maaaring maglabasan dahil siguradong may maglalabas sa mga scammer din po. So, pwede nyo po mabuksan ito sa inyong computer o smartphone at check nyo po personally kung ano-ano mga information ang meron sa kanilang website po. Okay? Para po naman sa mga office nila na pwede nyo pong mapuntahan after na makakuha kayo ng appointment, meron po silang 5 office in major cities sa Pilipinas po. Ito po ay sa Cebu, Davao, Makati, Parañaque at Quezon City. So, nakasulat na din po dito ang kanilang mga address. So, check nyo na lamang po at pwede nyo pong search sa Google for their exact location po. Okay? So next is in this video, gusto ko lang po discuss sa inyo yung di ko po i-discuss sa inyo ang mga steps and procedures sa pag-apply po sa actual na pag-apply po ng visa kasi hahaba po itong video. So I will do that in a separate video po, yung step-by-step method po or procedure na dapat nyo pong gawin. So bilang continuation ng video nito, gusto ko lamang po sagutin yung mga ilang mga tanong doon sa nakaraang post ko sa news na sa paglabas nga po ng announcement ng Japanese Embassy tungkol sa topic na ito. Okay? So makikita nyo po ito mismo doon sa mga tanong na ito doon sa post nga po na nailagay ko po last time. So number 1 na tanong is isa sa mga followers namin is kung ano nga po itong tinatawag nilang BFS na hindi pa niya po alam. So ang meaning po ng BFS ay yung Visa Facilitation Services po. So pinaka-acronym niya is BFS. So it stands for Visa Facilitation Services. So ito ay isang malaking company na ang main service po nila ay processing po ng visa at passport and other consular services po. So dito rin mostly pinaprocess yung visa to Europe and also narinig ko sa Australia and other countries po. So they are very trusted po ng many government po, no. So halimbawa ito nga ang Japan, so sa kanila na po in-outsource ng Japan ang pagtanggap po ng mga visa application. So actually ang BFS Global Group meron po silang headquarters sa Zurich, Switzerland, Dubai and United Arab Emirates. Okay? So pwede nyo pong search sa Google yung BFS Global at makikita nyo yung mga information tungkol po sa company na ito. Okay? Then number 2 na tanong po is anong mabigat na ilan, bakit bigla binago, di kaya may go signal from someone powerful in our country. So with regards to this question po, ang number 1 reason sa pagbabagong ito na ginawa nga po ng Japanese Embassy ay dahil po sa biglang pagtaas ng volume ng visa applicant to Japan. So kung followers namin kayo sa Malago Forum, na siguro nakita nyo na po yung news na kung saan nilimitahan po nila yung pagtanggap ng mga aplikante visa processing dahil hindi nga po nila nakaya ng volume. So also yung data na inalabas po ng GNTO, yung bilang ng mga Filipino tourists na pumapasok po ng Japan, so makita nyo doon na talagang biglang tumaas. Okay? Kaya naisipan po nilang gawin ito para po sa mabilisang processing po ng visa. Then also, ang pagbabagong ito ay decision po ng Japan government at wala pong kinalaman dito yung present Philippine government administration po natin. Okay? So that is for number 2 question. For next question po, ang tanong niya is binalik sa dating procedure in personal na po ang pag-apply sa embassy. So ito yung mga nagtatanong ng
nag-comment lang at mostly hindi binasa yung information sa post at pati doon sa mga links. So hindi po nila ito binalik sa dati, no, yung actual na mag-apply ka ng visa directly sa Japanese embassy in person. So hindi po ganun ang nangyayari. Hindi po binalik sa dati ang visa application. Parang same pa din siya dati, yung tatanggap ng mga visa application natin ay binago lang po nila. Yung dati ay accredited agency, ito ay pinalitan lamang po nila ng BFS Global po. Okay? So parang same pa rin siya, pero yung accredited agency lang po ang tinanggal at pinalitan lang po ng BFS. So yan lang po ang nangyari. Okay? Okay, for number 4 question, ask ko lang po itong update na ito sa mga magtutur lang po ba or pati doon sa mga gusto mag-work. So, actually, ang lahat po ng type ng visa ay dito sa bagong system nito igagawin po. So, kahit na short-term visa, which is halimbawa tourist or visit visa lang kayo, or mga long-term visa, halimbawa Japanese spouse visa, working visa or student visa, at meron kayong certificate of eligibility, ay dito pa din po kayo mag-apply ng visa sa BFS din po. Okay? So, lahat po ng type ng visa po yan. Okay? So, that is number 4. For the next question, number 5. So, ito, nililito lang nila. Pwede pa rin po kayo magpasa sa mga accredited agency. So, huwag kayong maniwala dyan. Pero pwede rin naman yan. Okay? So, actually, this is, ang sagot dito is yes. Pwede po kayo mag-apply sa mga accredited agency pa din. Ang problema nga lang po, ang mga accredited agency ay hindi na po sila pwede mag-submit directly ng visa application sa Japanese Embassy. So sila po ay mag-apply sa mga BFS. So sila yung magiging legal representative po ninyo. So ang mangyayari po niyan, magbabayad po kayo sa mga agency plus magbabayad pa rin po kayo sa BFS. So meaning doble po yung magagastos po ninyo. So, kung i-compare nyo kung kayo ay magpapasa ng application personally sa BFS, na mas makakamura po kayo. Okay? So, kasi kapag hindi po ginawa ng mga agency yung patuloy na pagtanggap nila ng visa application bilang representative nyo, syempre, mawawalan na rin po sila ng parang kita, income. So, malaking kawalan po ito para sa kanila yung pagtanggal sa kanila ng Japanese Embassy bilang mga accredited agency po. So patuloy pa rin po silang tatanggap bilang representative po ninyo. Okay? So that is number 5. So the next one is how about the requirements for tourist visa? So yung ang mangyayaring pagbabago po sa ngayon is yung about sa BFS lamang po. Yung mga application, mga requirement po sa pag-apply ng anumang type ng visa ay wala pong pagbabagong mangyayari. Same pa rin siya sa dati. So makikita nyo po yan sa official website ng Japan at also sa official website ng BFS. Nandun po yung complete list ng mga requirements na dapat nyong prepare para sa type ng visa na gusto nyo pong i-apply. Okay? So wala pong pagbabago sa mga requirements. Ang mababago lang po is yung accredited agency ay papalitan lamang po ng BFS Global. Okay? So that's it po. So I hope na nagkaroon na kayo ng kahit konting idea about this new visa processing ng Japanese Embassy po sa Pilipinas. So this is a short introduction lamang po about BFS. Then para po sa pag-actual step by step and procedure sa pag-apply ng visa sa BFS, so I will try to create a separate video para po doon para maging guide nyo po. So again, kung may kapamilya kayo or kaibigan na mag-apply po ng visa, so please share this video po para maging aware din sila sa mangyayaring pagbabago ito. Again, maraming pong salamat.